Okay, good morning po sa ating lahat at I just want to share something po sa ating pong lahat, no? No one will ever escape Jesus. Kung akala ng ibang tao naka-escape po na sila, naka-escape sila dito sa mga maling nagawa nila sa mundo, meron silang nagawa ng mali, then na-escapean nila yan, or so they say, parang natakasan nila. Ito pong gusto ko sabihin, no one will ever escape Jesus. Justice in the world sometimes, or most of the time, hindi po talaga fair, hindi patas. Okay? Kasi gusto ko pong bigyan din dito yung pagiging patas at totoo ni Jesus. Tandaan nyo sa Revelation, He was called tapat at totoo, faithful and true. Okay? So, si Jesus po ay very fair sa lahat. Okay? So, yan pong gusto bigyan ng diin sa umagang ito. Meron pong tinatawag na Bema Seat of Christ, wherein lahat ng believers after the rapture ay bibigyan ng reward ng Panginoon. It's a judgment for believers, not to judge them in hell, but to give them rewards according doon sa mabubuting kanilang nagawa while living here on earth. Okay? So, meron din naman mas nakakatakot diyan. Ito po yung tinatawag na white throne judgment. Maliwanag po yan na meron po yan na tinatawag na araw ng judgment for unbelievers. Okay? Ito po yung white throne judgment wherein the Lord Jesus Christ, the judge of every people, the judge of every person, will sit on His throne and then judge the unbelieving persons since the beginning of time. Madali lang po niyang gagawin yon kasi sabi po ng Bible, at iniluwa niya ang kanyang mga patay. Iniluwa ng dagat ang kanyang mga patay. At ang mga patay ay nung maluwa na, sila ay bigla pong humarap, no, sa isang trono. Wherein sabi nila sa mga bundok, takpan mo kami dahil hindi kami makaharap sa kanya na nakaupo sa trono. That's Jesus. Okay, lahat po ng unbelieving person siya, lahat ng unbelievers, lahat ng mga taong hindi tinanggap ang sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Okay? At yan po ay mangyayari sa araw ng paghukom. May paghuhukom po, mga kaibigan. Okay? Kung ibang grace preacher, hindi pinapangaral yan, ako pinapangaral ko po. Hindi para takutin ng tao, para kundi ibigay ang katotohanan po sa inyo. Okay? So, ang grace po, ito po ay kalayaan na bigay ni Kristo sa atin, pero it's a power to say no to sin. It's a power to say no to everything that alam nating makakakontradict sa mga bagay na gusto ng Diyos para sa buhay natin. Kaya dito po sa atin pong channel, walang ibang bida kundi si Jesucristo at ang ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo. Alam po natin yan. Jesus is fair to everything. Okay? Tandaan po niyan. He is a God of very fair po siya. Kung tinanggap siya as Lord and Savior, mapupunta ng langit. Hindi dahil sa gawa nila, kundi dahil doon sa ginawa ni Jesus sa cross. Kasi kung pagbabasihan natin ang gawa ng tao, magiging unfair. Di ba? Kasi merong ganito, may gano'n, may mas magaling gumawa ng gano'n, pero ginawa ni Jesus ang basihan. Kaya kung hindi mo tinanggap yon, kahit gano'n ka pa kabait dito sa mundo, sa tingin mo, gumawa ka ng mabuti, halos perfecto ang buhay mo, kung mamatay ka at wala si Kristo sa'yo, nakalulungkot sabihin, pupunta ka pa rin ng hell. You will still end up in hell. Dahil ang basihan ng pagpunta sa langit ay si Kristo. At ang basihan din ng pagpunta sa impyerno ay si Kristo. Yes, kung hindi mo tinanggap si Kristo, impyerno ka. Kung tinanggap mo siya, langit ka. That's why, nasabi ko, both basihan papunta sa langit at impyerno ay si Kristo. Diba? Pabayaan mo na hindi mo siya makilala, pupunta ka ng impyerno. Tanggapin mo siya sa buhay mo bilang Panginoon at personal mong tagapagligtas, mapupunta ka ng langit. Dahil doon, tinanggap mo yung kanyang sakripisyo na yun lang ang tanging makapagpapatawad ng ating mga kasalanan at wala na pong iba. Okay? So, maingay po yung aso, sandali lang po. So, yun lang po ang tanging solusyon para tayo po ay magkaroon ng tinatawag na kapayapaan sa harapan ng Diyos. Okay? Wherein ang kapayapaan niya ay hindi base sa gawa natin, kundi doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Alam natin yan, at ito po ay perpekto na nakasulat sa banal na aklat.
sa banal na kasulatan. Jesus alone saves. Pero tandaan po ninyo, kung mapabayaan mo yan dahil masyado kang dito sa mundong ito, masyado kang abala, kung ano man yung pinagkakaabalahan mo ngayon dito, sasabihin ko, you will end up in hell kung napabayaan mong tanggapin siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. So I think this is high time for you to decide for Jesus. Dahil sa mundong ito, wala po tayong ibang pwedeng pagdesisyonan, wala tayong ibang pwedeng gawin, kundi tanggapin ang kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Yun ang ginawa niya sa krus para po sa ating lahat. Okay? So, Jesus is so good. Maaraw po, pero kanina po parang tingin ko umuulan, umaaraw ulit. Rain or shine. Alam niyo, natutuwa ako, may bagong video dito ngayon sa Facebook. Sineshare ko po yan yung paliwanag ko sa inyo. Pinapakita po niya yung dito sa side na ito, meron pong anong tawag dito? Merong maulap na place na portion, wherein dito merong maaraw na portion o punong-puno ng pag-asa na portion, di ba? Clear sky kanya. Sabi niya, kung titignan mo raw yung maulap, mapopokus ka roon. Kung titignan mo naman yung clear sky, mapopokus ka rin doon. Pero nasa iisang lugar lang, di ba? Hati. Okay. Pero kasi kung naka-Christ ka na talaga, naniniwala po ako, hindi na po siya hati. Lagi tayong clear. Kaya lang dinadaya tayo ng isipan natin. Okay? Maganda yung video yun, pero meron pang mas maliwanag doon. Pag grace talaga ang paniwala mo, yung mga pandaraya galing lang dito, hindi nakasali. Tulad ng paniwala nila dati na meron daw dalawang nature ang believer na ganyan din paniwala ko dati nung araw nung wala pa ako sa grace. Ang sabi nila, ang believer daw may dalawang nature, yung dating nature niya, tapos yung bagong nature niya. Yung dating nature niya, syempre, yun yung old nature natin, no? Yun daw ang itim na aso. Tapos yung bagong nature natin, yun yung puting aso. Kung ano rin pinapakain mo, yun daw ang, anong tawag dito? Yun daw ang magiging ugali mo. Mali po yun. Kasi, if anyone is in Christ, he is now a new creation. Bagong nilalang na po tayo. Bagong nilalang na po tayo. Sa mata po ng Diyos, perfect na po tayo from head to foot. Pero ba't nagkakasala pa rin tayo? Dahil nandito pa rin po tayo sa laman. Yun lang po ang paliwanag doon. Pero hindi mo siya pwedeng hatiin. Kasi ang pinag-uusapan po ito yung espiritu po natin. Hindi na po yung kung nakakakomit ka pag isa-misa na kasalanan. Kasi ang katawan po natin ito, subjective po yan. So wag po tayong malilito po doon dahil ang Panginoong Jesucristo po, tayo po nung na-born again po tayo sa ating ilaw. Parang lumiwanag yata. Nung tayo po ay na-born again, tayo po ay talagang binigyan na, binihisa na tayo ng bagong madilim po kasi ang Panginoon sa ilaw. Binihisan po tayo ng bagong pagkatao. At ang pagkataong binihis sa atin galing kay Kristo Jesus. Okay? Hindi po galing sa atin yan. Okay? Galing po yan sa Panginoong Jesucristo. Belongs from Jesus. Ibinihis sa atin. Kaya wala po tayong pagmamalaki. Sabi ng Biblia, walang ipagmamalaki ang sinuman. Wala kahit isa. Diba? Yan. So, yun po gusto ko po sabihin po sa atin sa umagang ito. Ating pong namnamin ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. Yung mga takot na yan, tandaan nyo, gawa po ng dyablo. Gumagawa ang dyablo ng parang para matakot tayo. Takot, lungkot, hilahil, lahat ng mga hindi maganda yan, gawa po ng dyablo. Kaya dapat alam natin kung sino tayo sa Panginoong Jesucristo. Okay? Rain or shine. Tayo po ay anak ng Diyos. Mahalin na tayo. Pwede palakasin po ito. Ayan o. Look. Lumakas Pinakamalakas pa yung ito eh. Ayan o. Yung pan. Malakas po siya. Maganda po yung mega ito. Usok po ngayon ito eh. Sobrang init po kasi minsan ng panahon. Ayan. 80 na ito yan. 100 po ang pinakamalakas o. Tuwan-tuwa lang po talaga ako. Dinig sa 80, 60, balik na sa 40 yan. Yan, para malakas ng konti. Okay, yun lang po. Salamat po sa inyong panonood. Thank you, Jesus. He is so good. He is so faithful. God bless everyone.